Panginoon, isang bagong awitin. Magsikawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsikawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsikawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe, nakati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe. Saka pinilapad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daon at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig. Tag-anim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init.
ang araw at gabi hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa daw mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ang ilang tao at ang isang bulag at ipinanhik na hipuin ito. Hinakay na ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki ng wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Uwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod nating tinatanggap ang mga taga-parokya at mga peregrino at deboto ni Jesus Nazareno sa Dioceses ng Malolos mula sa parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kasama nila ang kanilang kura-paroko na si Father J. Maligayang pagdating po sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno. Alam niyo, mga minamahal kong kapatid, marami pa rin ang hindi marunong makaintindi. Marami pa rin ang hindi marunong makaunawa. Kahit ilang beses mo nang pagpaliwanagan at pagpakitaan ng mga ebidensya o halimbawa, may mga tao pa rin mas pipiliing
takpan ang tenga kaysa ang makinig. Halimbawa na lamang sa mag-asawa, kapag nagririndi na ang tenga ng asawa sa kabubunganga ni Mrs., sasabihin ni Mister, tumahimik ka na. O kaya sa mga magulang, ang mga anak na pinagsasabihan, kapag ayaw nang makinig ng bata, haharap sa cellphone, maglalaro na parang walang naririnig, o kaya kapag nauutusan, nagiging bingi, nagiging bulag, nagiging pipi ang bata. Maraming mga taong hindi makaintindi at hindi makaunawa dahil ang gusto lamang nila, sarili lamang nila ang pakikinggan at uunawain. Kahapon sa Ebanghelyo, malungkot na ipinahayag ni Jesus ang kanyang saloobin. Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga tenga? Wala ba kayong mga mata? Nasambit ni Jesus ang mga pahayag na ito dahil pagkatapos ng lahat ng mga natunghayan ng mga alagad sa pagpapagaling, sa pagpapalayas ng demonyo, sa pagpaparami ng tinapay, hindi pa rin nakauunawa ang mga alagad. At nagpapatuloy ang pagsasaloobin na ito ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw. Sa Ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang isang mamang bulag. Kung bubuksan niyo ang Ebanghelyo ni San Marcos, namumukod tangi ang pagpapagaling ni Jesus na ito sa mamang bulag na ito. Bakit? Dahil sa ibang pagkakataon, isang beses lang mahawakan ni Jesus, agad kumagaling. Katulad ni Bartimeo. Pero dito sa Ebanghelyo, merong dalawang bahagi ng pagpapagaling. Merong dalawang proseso. Sa unang pagkakataon, nang hawakan ni Jesus ang mata ng mamang bulag. Sabi ng bulag, nakakakita ho ako, pero parang mga taong lumalakad na parang punong kahoy. In short, malabo ang kanyang pagtingin. At sa ikalawang pagkakataon, muling hinaplos ni Jesus ang mata ng mamang bulag. At doon, luminaw ang kanyang pagkakakita. Pero bakit kaya ganon ang nangyari? Dahil ba nagduda ang mamang bulag? No. Pinagaling ni Jesus ang mamang bulag para ipamukha sa mga alagad ang sarili nilang kabulagan. Ang mga alagad ay parang mamang bulag. Nang unang makilala, nang unang makita nila si Jesus, agad naman silang sumunod. Pero tila hindi malinaw ang kanilang pagsunod. Katulad ng mamang bulag, animoy nakikita lamang nila ang mga malalabong paningin. Hindi nila nauunawaan, hindi nila naiintindihan ang misyon ni Jesus. Kaya nga sa ikalawang pagkakataon ng pagalingin ni Jesus ang mamang bulag, ipinapamukha ni Jesus sa kanila
na kailangan niyong magtiwala sa kakayahan ko, magtiwala sa misyon na ipinagkatiwala sa akin. Dahil dun nyo lang lamang mas mauunawaan ang saysay, bakit kayo pinili ko bilang mga disipulo. At marahil tayo rin kung minsan, ganun din tayo. Ang dali nating sabihin, Panginoon, susunod ho ako sa inyo. Panginoon, maglilingkod ho ako sa inyo. Text man, mamatay man ako, ang buhay ko para sa iyo. Pero kapag dumaan na sa pagsubok, kapag nagkasubukan na, ang pagnanais na sumunod kay Jesus, aandap-andap. Lagi na lamang nakabatay kung ano ang kumbinyente sa inyo. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa misang ito o ang grasyang hihilingin natin kay Jesus Nazareno. Hindi sapat na sumunod at maglingkod ka lang. Bagkus sana habang tumatagal ang paglilingkod mo, lumalalim ang pag-uunawa at pagkakakilanlan mo kay Jesus Nazareno. Dahil malaki ang pagkakaiba ng taong merong alam at nakakakilala ng husto kay Jesus. Dahil ang taong merong alam lang kay Jesus, naririnig lang sa misa, nababasa lang sa Biblia, nababasa lang sa mga artikulo. Pero ang taong kilalang kilala si Jesus Nazareno, kayang iugnay ang buhay na meron ka at buhay ni Jesus Nazareno. Yan ang pagiging disipulo. Yan ang pagiging alagad. To become a disciple is to listen well to the Master. Because without listening, discipleship is nothing. Hindi sapat na sumusunod lang. Dapat nakikinig at inuunawa at pinapalalim ang ugnayan sa Diyos at kay Jesus Nazareno na pinagsusumikapan nating masundan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinahamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama,
punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng walang maliw at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ipaalay ang tinapay at alak sa gisang ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ananta ng Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang Kordero ng Diyos, ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, tanggapin ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang landas mo, ang tatahakin sa tawag mo'y tutugon ako. Panginoon, naririto akong maglilingkod ng buong puso. At kahit na di karapat-dapat, ako'y pinili mo. Takot at pangamba, pagdiin mo tuwina. Sa iyong mga yakap, kapayapaan ay nadarama. Pag-ibig mong sadyang wagas, sa krus iyong pinamalas. Pag-ibig mo'y kaligtasan ng lahat. Ang buhay mo ay inialay, dugo at katawan ang tumubos sa aking kasalanan. Pag-ibig mo'y wagas, O Panginoon. Pag-ibig mong sadyang wagas, sa krus iyong pinamalas. Pag-ibig mo'y kaligtasan ng lahat. Ang
ang tumubos sa aking kasalanan. Pag-ibig mo'y wagas, O Panginoon. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28 at ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2021. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,